Mula sa mundo ng pagkamuhi, tungo sa katotohanan, ang nakakagulat na bansa na 1 nagmamahal sa Pilipinas, kung bubuklatin mo ang mapangamundo, masasabi mo ba kaagad kung aling bansa ang may pinakamasiding pagmamahal para sa Pilipinas? Kahit ang Vietnam, na kilala bilang isang bansang palakaibigan, ay naktala ng 95% na positibong pananaw para sa Hapon. Ngunit, isang bansa mula sa OECD ang napakita ng mas mataas at kagulat-gulat na resulta para sa Pilipinas. Sa sandaling marinig mo ang pangalan ng bansang ito, tiyak na mabibigla ka at kikiligin ang iyong puso. Ito ay hindi lamang isang simpleng anunsyo ngang ranking. Ito ay isang kwento ngang pagbabago. Isang kwento ang isang mamamahaya na British na dating nagsabing, kinasusuklaman ko ang Pilipinas, ngunit matapos libutin ang buong mundo, ang kanyang nagyelong puso ay natunaw nga luha. Bakit nga ba ganito na lamang kahumaling ang mundo sa Pilipinas? At ano ang di inaasahang reaksyon ng mga kalapit bansa? Kapag nalaman mo ang sagot, magbabago ang iyong pananaw sa Pilipinas magpakailanman. Handa na ba ang iyong puso? Ang pinili ng mundo. Ang bansa na sa pagmamahal sa Pilipinas. Isang kuwentong nakakaantik mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Isang nakakagulat na estadistika ang lumabas. Sa buong mundo, sino ang pinakanagmamahal sa Hapon? Ang Vietnam ay nagpakita ng kahangahangang 95% positibong pananaw. Ngunit sa mga pinakamayamang bansa sa mundo ang mga miyembro ng OECD, sino kaya ang peer para sa Pilipinas? Kapag nalaman ninyo kung sino ang nangguguna, baka himatayin kayo sa gulat. Baka bigla ninyong baguhin ang inyong susunod na destinasyon sa paglalakbay. At pang-ilan naman kaya ang ating kalapit bansa? Isa rin itong nakakagimbal na resulta. Ngayon, eting susundan ang paglalakbay ng isang mamamahaya mula sa BBC sa Britanya upang tuklasin kung gaano kalaki ang pagmamahal ng mundo para sa Pilipinas. Bago iyon, kung maari, mag-iwan kang ng komento ng mahal ko ang Pilipinas. Sa ganoong paraan, mas lalong mag-alap ang pagmamahal ng mundo para sa ating bansa. Ako si Claire Fisher, isang mamamahayag sa BBC International Department sa loob ng 20 taon. Isang araw noong 2021, tinawag ako ng aming editor-in-chief at binigyan ng isang kakaibang misyon. Claire, hanapin mo kung aling bansa sa buong mundo ang may pinakamataas na positibong pananaw sa Pilipinas, lalo na sa mga kasaping ng OECD. Sa sandaling iyon, nanigas ako, ang marinig lamang ang salitang Pilipinas ay nagpapasikip sa aking dibdib. 20 taon na ang nakalipas, ang aking ama ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan habang nasa isang business trip sa Pilipinas. Ako ay 25 taong gulang noon, at siya lamang ang aking natitirang pamilya. Bakit doon pa? Sa isang malayong bansa. Mula noon para sa akin, ang Pilipinas ay isang malami at nakakatakot na lugar. Iniwasan ko ang balita tungkol dito, at binibilisan ko ang aking lakad tuwing napapadaan sa mga Pilipinong restaurant. Ngunit, ang utos ng editor ay kailangang sundin. Nag-atubili man, sinimulan kong saliksikin ang nga datos. Ang unang numerong nakita ko ay yumanik sa aking mundo, Vietnam, 95% positibong pananaw para sa Hapon. Totoo ba ito? Hindi ako makapaniwala. Ibig sabihin, 95 sa bawat 100 Vietnamese ay gusto ang Hapon. Sumunod ang Pilipinas na may 94%, Thailand na may 93.2% at India na may 91.7%. Ang buong Timog Silangang Asya ay humahanga sa Hapon. Ngunit ang misyon ko ay tungkol sa Pilipinas. Agad akong sumakay ng eroplano papuntang Vietnam. Paglapa ko pa lang sa paliparan ng Ho Chi Minh, ang salitang mabuhay at mga anunsyo tungkol sa mga destinasyon sa Pilipinas ay sumalubong sa akin. Ang tuparangang taksi, ang staff ng hotel, at maging ang nagtitinda sa kali ay may kuwento tungkol sa Pilipinas. Nanood po ako ng Pilipinong teleserye. Paborito ko sila, sabi sa akin ni Nguyen, isang 23 taong gulang na estudyante sa kolehiyo. Naniningning ang kanyang mata. Ang Pilipinas ay nabibigay sa amin ng inspirasyon. Pinakita nila kung paano bumangon mula sa kahirapan at kalamidad ng may ngiti. Sa sandaling iyon, may naramdaman akong kakaiba. Malayong malayo ito sa Pilipinas na nasa isip ko. Ramdam ko ang sinseridad sa mukha ni Nguyen. Hindi ito pagyayabang o pakukunwari, totoong minamahal niya ang Pilipinas. Habang naglalakad ako sa mga lansangan ng Vietnam, litong-lito ako. Ang puso kong puno ng pagkamuhi sa Pilipinas ay unti-unting nayayanig. Ngunit, hindi pa rin ako kumbinsido. Simula pa lamang ito.
Pabalik ko mula sa Vietnam, sinimulan ko nang seryosohin ang pagsasaliksik sa ranking ng OECD countries para sa Pilipinas. Napasya akong maksimula sa pinakamababa ang rank 11, isang kalapit na bansa sa Asia. Pagdating ko sa paliparan ng kanilang kabisera, nakaramdam ako ng pagtataka. Sila na ang pinakamalapit na bansa sa Pilipinas, ngunit ang kanilang positibong pananaw ay 35% lamang. Ibig sabihin, mahigit 6 sa 10 taon ay hindi gusto ang Pilipinas. Nalakat ako sa kanilang maabalang distrito. May matindahan ng makaproduktong pampaganda mula sa Pilipinas at mga bilihin na may mga sikat na destinasyon doon. Ngunit, komplikado ang ekspresyon sa mukha ng mataw. Gusto ko ang kultura ng Pilipinas, sabi ng isang 55 taong gulang na empleyado habang naalangan, pero hindi namin malilimutan ang mga isyu sa teritoryo. Uyo ng Kuvento Nege Henerasyon Nege Aming Mga Lolo't Lola. Nabasa ko sa kanyang mata ang panghihinayang. Gusto niyang magustuhan, ngunit hindi niya magawa, isang komplikadong damdamin. Ngunit, iba ang mga kabataan. Sa isang lokal na universidad, nakausap ko si Jihyun, isang 21 taong gulang na estudyante na matatas ma-Ingles. 3 taon na po akong naaral ng kultura ng Pilipinas. Pinapanood ko ang nga vlogger nila ng walang subtitles. Nagliwanag ang nga mata ni Jihyun. Hindi natin mapipili ang nakaraan, pero kaya nating buuin ang hinaharap. Gusto kong makipagkaibigan sa mga Pilipino para makabuo kami ng mas magandang relasyon. Tumagos sa puso ko ang kanyang nga salita. Sa harap ng kahinugan ng isip ng isang 21 taong gulang nahiya ako. Hindi ba't ako rin ay nakakulong sa nakaraan? Habang naghihintay ng tren, napaisip ako, kahit dito, mahal ng kabataan ang Pilipinas. Kung ganun, kumusta naman sa ibang nga bansa? Naging mausisa ako. Nang gabing iyon sa hotel, tinitigan ko ang litrato ng aking ama. Ang galit na naramdaman ko 20 taon na ang nakalipas ay unti-unti nang humuhupa. Ngunit hindi pa ako handang mapatawad. Nang lumapa ako sa Madrid Barajas Airport sa Espanya, nagula ako. Sa duty-free area, may isang buong seksyon para sa mga produktong galing sa Pilipinas. Ang positibong pananaw ng Espanya sa Pilipinas ay 71%. Mahigit doble ito kaysa sa naunang bansa. Ano kaya ang dahilan? Sa taksi papuntang sentro Madrid, sinabi sa akin ng super na si Jose, alam mo ba ang nga OPM, Original Filipino Music? Araw-araw pinapatutok ng asawa ko. Nasanay na rin ako, at ang gaganda pala talaga. Si Jose ay isang tipikal na Espanyol na nasa mid-50s. Kakaibang isipin na nakikinig siya sa musika mula sa Pilipinas. Ang mga Pilipino, talagang pinapahalagahan nila ang pamilya, di ba? Katulad din namin sa Espanya. Naglakad ako sa Gran Via. Sa lahat ng dako, nakakita ako nga impluensya ng kulturang Pilipino. May mga restaurant na nakbebenta ng adobo at lechon. Nakausap ko si Carlos, isang manunulat para sa kultura sa isang pangunahing pahayagan sa Espanya. Ganito niya inilarawan ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang kahangahangang bansa na mayaman sa tradisyon habang bukas sa modernisasyon. Sila ang imahe ng hinaharap na nais naming marating. Nang marinig ko ang mga salita ni Carlos na patanto ko, ang pananaw ng mga Europeo sa Pilipinas ay malayo-malayo sa aking inaakala. Para sa kanila, ang Pilipinas ay isang inspirasyon. Sa Universidad ng Madrid, nakilala ko ang nga estudyanteng naaral ng Filipino, isang 22 taong gulang na nangangalang Maria ang napakilala sa sarili sa Filipino. Magandang araw po. Ako po si Maria. Mahal ko po ang kultura ng Pilipinas. Ang kanyang bigkas ay halos perpekto. Nagulat ako at nagtanong, bakit ka nag-aral ng Filipino? Napanood ko po ang isang Pilipinong pelikula at nakit ako. Habang mas marami akong natututunan, mas lalo kong hinahangaan ang lalim ng kultura ng Pilipinas. Nang gabing iyon sa hotel, gulong-gulo ang isip ko. Ang pagmamahal na ipinakita ng mga taga-Espanya para sa Pilipinas ay napakadalisay. Naramdaman ko kung gaano kakitit ang aking pag-isip. Kakaiba, ngunit gumaan ang aking puso na malaman na ang bansang kinamatayan ng aking ama ay minamahal ng napakaraming tao. Pagod na ako nang makarating sa paliparan ng Roma. Ito na ang aking ika-4 na bansa, ngunit hindi nawala ang aking sigasig sa misyon. Ang positibong pananaw ng Italya ay 71.2%, rank 9. Sa isang cafe sa Roma, isang doktor na nangangalang Francesco ang nabahagi ng isang makabuluhang kwento. Naalala mo ba nung kasagsagan ng pandemya? Nang ang buong Europa ay nakakagulo, kahanga-hanga ang ipinakita ng nga Pilipinong nurse. Sila ang nasa frontline dito. Si Francesco ay isang veteranong doktor na nasa late 50.
Naisip namin, marami kaming dapat matutunan sa mga Pilipino, ang kanilang dedikasyon sa trabaho, pag-aalaga sa kapwa, at kalinisan lahat ay perpekto. Mula Italia, tumuloy ako sa Sweden. Ang positibong pananaw sa Stockholm ay 72.8%, rank 8. Doon, isang diplomat na silas ang nakuwento ang isang espesyal na bagay. Matagal nang sinusubaybayan nege Sweden ang pagunlad, nege Pilipinas. Isa kami sa mabansang kanluranin na nakasaksi sa kanilang himala kung paano sila paulit-ulit na bumabangon mula sa mapasubok. May pagmamalaki sa mata nilas. Ang katatagan ng Pilipinas ay nagbibigay din sa amin ng pag-asa. Kaya sila ay isang espesyal na bansa. Sumunod, dumating ako sa Berlin, Germany. Ang positibong pananaw dito ay 73.8%, rank 7. Sa harap ng isang museo ng kasaysayan, isang propesor na si Heinz ang nagsabi ng nga nakaanti na salita. Ang Germany at Pilipinas ay parehong dumanas ng sakit ng pagkawasak dahil sa digmaan. Sabay tayong bumangon mula sa abo. Si Professor Heinz ay isang 70 anyos na matanda. Kaya kapag nakikita namin ang paunlad ng Pilipinas, para na rin kaming natutuwa para sa aming sarili. Nalampasan nila ang mga paghihirap na dinanas din namin at naging isang kahangahangang bansa. Sa isang cafe sa Berlin, sinabi ng isang 30 anyos na si Marcos, Jollibee, San Miguel, mga world-class na mag-awit para sa mga Aleman. Ang Pilipinas ay isang higante sa kultura at talento. Isang bansang aming iginagalang. Sa aking huling gabi sa Germany, pinakmasdan ko ang tanawin ng Berlin mula sa bintana ng aking hotel. Sa lungsod na ito nakabahagi ng kasaysayan ng muling pagbangon, naramdaman ko ang malalim na respeto para sa Pilipinas. Ang puso ko ay unti-unti nang bumubukas. Nang makarating ako sa Heathrow Airport sa London, halo-halong emosyon ang aking naramdaman. Ang aking sariling bansa, ang United Kingdom, ay may 75.6% na positibong pananaw, rank 6. Sa taxi papuntang BBC headquarters, naisip ko, ano kaya ang tingin sa Pilipinas sa lugar na pinatrabahuan ko sa loob ng 20 taon? Sa newsroom nakausap ko ang kasamahan kong si David. Siya ang aming correspondent para sa Asia. Kamusta ang iyong paglalakbay sa Pilipinas? Siguradong masaya? Tanong niya nang nakangiti. Sumagot ako ng tapat. Nalilito ako. Ibang-iba sa inaasahan ko. Siyempre sabi ni David na may seryosong mukha. Ang Pilipinas ay isang tunay na kahangahangang bansa. Ang kanilang demokrasya, pag-unlad ng ekonomiya, at impluensya ng kultura lahat ay nagpapakita ng kahinugan. Alam mo ba, minsan naming tinawag ang Pilipinas sa BBC bilang The Pearl of the Orient Seas. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Naalakat-lakat ako sa mga Pilipinong restaurant sa London. Maraming British ang namimili sa isang Pilipinong grocery. Nakausap ko ang isang babaeng nagtatrabaho sa isang restaurant, si Mrs. Santos na nasa Las Sesengtas. Talagang gustong-gusto ng British ang pagkaing Pilipino. Ang adobo, sinigang, crispy parte-parte ng kanilang pang-araw-araw na buhay, may pagmamalaki sa mukha ni Mrs. Santos. Dati, nagtataka sila. Pero ngayon, mga suki na namin sila. Isang malaking pasasalamat. Nang gabing iyon, bumalik ako sa aking apartment. Sa aking study, nandun ang litrato ng aking ama. Bumalik ang alaala ng araw na iyon. 20 taon na ang nakalipas. Itay, alam mo ba na ang Pilipinas ay isang bansang minamahal ng napakaraming tao? Sa litrato, nakangiti pa rin ang aking ama. Ngunit ang ngiti niya ay iba na ngayon sa aking paningin. Hindi na ito malamig, ito'y punong init. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, nano ako ngang isang Pilipinong pelikula. Sa simula, dahil lang sa kuryosidad, ngunit hindi nagtagal, nahulo na ang aking look. Totoong-totoo ang emosyon ng natauhan. Ang kanilang pagsasakripisyo para sa pamilya, ang kanilang pagtatanggol sa mga mahal sa buhay lahat ay yumani sa aking puso. Kaya pala mahal ng buong mundo ang Pilipinas, bulong ko sa sarili. Ngunit, hindi pa rin ako lubusang handa. Kailangan ko pang marinig ang mas maraming kwento. Pagdating ko sa JFK Airport sa New York, puno ako ng pag-asa. Ang positibong pananaw ng Amerika ay 76%, rank 5. Paano kaya tinitingnan ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundo ang Pilipinas? Habang naglalakat sa gitna ng Manhattan, namangha ako. Sa malalaking screen sa Times Square, nakita ko ang advertisement ng kumpanyang Pilipino. Sa harap ng isang tindahan ng Jollibee, mahaba ang pila ng tagahanga. Nakausap ko si Michael, isang diplomat sa State Department. Siya ay isang eksperto sa relasyon ng US at Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang espesyal na bansa para sa Amerika. Ginagamit namin ang parilalang ironclad ally o pinakamatibay na kaalyado. May katiyakan sa boses ni Michael. Dati,
Naglaban tayo pero ngayon, makasama tayong naglalakad para sa kapayapaan. Bihira ang ganitong klaseng relasyon. Bumisita ako sa isang memorial park sa Washington DC, dun isang matandang lalaki ang kumausap sa akin. Isa ka bang reporter mula sa Pilipinas? Hindi po, mula po ako sa BBC sa Britanya. Ah, ganoon ba? Naka-istasyon ako sa Pilipinas pagkatapos ng digmaan. Ang pangalan niya ay William, isang 87 taong gulang na veterano. Hindi ko malilimutan ang mata ng Pilipino noon. Nasa gitna sila ng kawalan ng paasa, ngunit hindi sila sumusuko. Mayroon silang matatah na kalooban. Naluha si William. Kapag nakikita ko ang Pilipinas ngayon, sobrang ipinakmamalaki ko sila. Ang lugar na iyon na datiwasa ay naging isang napakagandang bansa. Tumuloy ako sa Los Angeles. Sa historic Filipino town, nakausap ko si Gay Tanaka, isang Filipino-American. Malinaw pa sa kanyang alaala ang hirap na dinanas nila noon. May diskriminasyon, ngunit sa pamamagitan ng aming pagsisikap, nakuha namin ang kanilang tiwala. Si Gay Tanaka ay nasa mid-60. Pinahalagahan namin ang paglilinis sa komunidad at ang pagtulong sa kapwa, ang bayanihan. Ngayon, kinikilala na kami bilang isang mahalagang bahagi ng komunidad. Naanti ako sa kanyang kuwento. Ang katapatan ng mga Pilipino sa gitna ng pagsubo ay naiwan ng malalim na impresyon sa mga Amerikano. Ang pagkakaibigang binuo sa tiwala ay hindi madaling masira. Umalingaw-ngaw sa aking tainga ang sinabi ng isang tao. Napatanto ko na ang relasyon ng Pilipinas at Amerika ay higit pa sa isang simpleng alyansa. Nang makarating ako sa Sydney Airport, ito na ang aking ikapitong bansa. Ang positibong pananaw ng Australia ay 77%, rank 4. Habang pinagmamasdan ang Sydney Harbour Bridge, naisip ko ano kaya ang tingin ng magandang bansang ito sa Pilipinas? Nakausap ko si John, isang opisyal sa Australian Department of Foreign Affairs. Para sa Australia, ang Pilipinas ay isang napakahalagang partner. Sa ekonomiya at seguridad, sila ay kailangang-kailangan. Ang katatagan ng rehiyon ng Asia-Pacific ay nakasalalay sa presensya ng Pilipinas. Sa eroplano papuntang Melbourne, nalaman ko na ang kulturang Pilipino ay sikat na sikat sa mga kabataang Australiano. Si Sarah, isang propesora ng Philippine Studies sa University of Melbourne, ay nagbahagi ng isang kamanghamanghang kwento. Ang mga klase namin sa Filipino language ay laging napupuno kaagad. Kailangan pa naming magdagdag ng mga klase dahil sa dami ng estudyante. Mula Australia, tumuloy ako sa Paris, France. Ang positibong pananaw nila ay 77.8%, rank 3. Sa tren mula sa airport, kinikilig ako sa pananabik. Ano kaya ang tingin ng sentro ng sining, ang Pransya, sa Pilipinas? Sa isang cafe sa Louvre Museum, isang kritikong sining na si Pierre ang nagsabi, ang Pilipinas ay hindi gumagaya sa kanluran. Mayroon silang sariling estetika at filosofiya. Si Pierre ay isang veteranong kritiko na nasa late 50s. Ang mga pelikulang Pilipino, musikang Pilipino, signing na Pilipino, lahat ay may kakaibang kulay. Ang kanilang diwa, na tinatawag nilang bayanihan, ay laging nabibigay sa amin ng inspirasyon. Napatanto ko na ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansa sa Asya, kundi isang sentro ng kulturang tinitinggalan ng buong mundo. Sa aking huling gabi sa Paris, habang naglalakad sa tabi ng Seine River, naisip ko, ang Pilipinas kung saan natungo ang aking ama, ay isang bansang nabibigay ng inspirasyon sa napakaraming tao. Nang lumapa ako sa Mexico City, ito na ang aking ikasiyam na bansa. Ang positibong pananaw ng Mexico ay 86%, rank 2, isang napakataas na ranggo sa OECD. Nagulat ako habang naglalakad sa paligid ng Zocalo Square. Nakakita ako nga poster nga masikat na Pilipinong artista. Ganun pala kahumaling ang mga Meksikano sa kulturang Pilipino. Sa isang palengke, nakausap ko si Maria, isang 40 anyos na tindera. Mahal na mahal ko ang nga Pilipinong pelikula. Araw-araw akong nanonood, na niningning ang kanyang nga mata. Lahat na emosyong gusto namin, nandun pagkakaibigan, pagsisikap, at pag-asa. Talagang tumatagos sa puso. Bumisita ako sa isang mahirap na komunidad sa Mexico City. Ang mga kuwento ng mga tao roon ay nakakagulat. Kapag nanonood kami nga gawang Pilipino, gumagaan ang aming pakiramdam, sabi ni Carmen, isang 55 taong gulang na ina. Mahirap ang buhay dito araw-araw. Pero sa loob ng 2 oras na pinapanood namin ang magagandang tanawin at kwento mula sa Pilipinas, pakiramdam namin ay nasa ibang mundo kami. Uminit ang aking puso sa kanyang mga salita. Ang kulturang Pilipino ay naisilbing kanlungan para sa mga taong ito. Sa wakas, narating ko ang huling bansa,
Nang dumating ako sa Istanbul Airport sa Turkey, nanginginig ako. Ang positibong pananaw ng Turkey sa Pilipinas ay 92.2%. Sila ang kumasato sa mabansang OECD. Habang nakatingin sa Bosphorus Strait, naisip ko, bakit Turkey ang hason? Nahanap ko kaagad ang sagot. Hindi ito dahil sa isang sinaunang kasaysayan, kundi dahil sa isang modernong himala ng kabutihan. Nung kasagsagan ng isang malakas na super typhoon na tumama sa Pilipinas, isa ang Turkey sa mga unang napadala ng tulong. Ang kanilang search and rescue team sa ibong tapang na sumong sa panganibupang sa GP ng mga natrap na residente. Ang kuwentong gito ni kabayanihan na hindi malilimutan. Bilang ganti, ng isang malakas na lindol naman ang yumanik sa Turkey, ang Pilipinas ay agad na napadala ng kanilang sariling rescue, dala-dala ang utang na loob. Nakausap ko si Mehmet, isang 90 taong gulang na matanda. Nangingini ang kanyang boses nang sabihin niya, "Magkapatid tayo, kapag ang mga Pilipino ay nasa problema, natural lang natulungan natin sila." Nang hawakan ko ang kanyang kulubot na kamay, hindi ko na napigilan ang aking maluha. Hindi namin malilimutan ang Pilipinas, sila ay nasa aming mapuso. Sama salitang iyon gumuho ako. Ang pader na itinayo ko sa loob 20 taon ay biglang gumuho. Maging ang mga kabataan sa Turkey ay mahal ang Pilipinas. Sa Istanbul University, nakausap ko ang mga estudyanteng naaral ng Filipino. Ang Pilipinas ay ang aming kapatid mula sa malayong lupain. Kaya sila ay espesyal, sabi ni Aisha, isang 22 taong gulang na estudyante. Ang tagumpay ng Pilipinas ay aming karangalan. Ito ay patunay na ang aming pagkakaibigan ay magpakailanman. Sa aking huling gabi sa Turkey, hindi ako makatulog. Ang makwentong narinig ko mula sa 11 bansa ay paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan. Bigla isang staff ng hotel ang nakdala ng isang maliit na pakete. Galing ito sa Britanya. Isang lumang kahon na ipinadala ng tagapaalaga ng aming bahay. Pagbukas kong kahon, nakita ko ang mga naivang gamit ng aking ama. Sa loob, may isang lumang tala-arawan. Isinulat niya ito nung nasa Pilipinas siya para sa kanyang business trip. Nang buksan ko ang huling pahina na pahinto ang aking pahinga, ang Pilipinas ay isang mas maaliwalas na bansa kaysa sa aking alala. Iyon ang huling masalita ng aking ama. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang lahat. Minahal ng aking ama ang Pilipinas. Ang aksidente sa sasakyan ay isang malungkot na trahedya lamang. Sa silid ng hotel sa Turkey, umiyak ako ng walang tigil. Ang 20 taon ng maling akala at pakamuhi ay natunaw kasama ng aking luha. Matapos libutin ang 11 bansa, napatanto ko ang dahilan kung bakit mahal ng mundo ang Pilipinas. Ang pag-asang nakita ko sa Vietnam. Ang pagnanais para sa mas magandang kinabukasan sa kalapit na bansa. Ang pagkakatulad na naramdaman ko sa Espanya. Ang tiwalang nakumpirma ko sa Italia, Sweden at Germany. Ang karangalang muli kong natuklasan sa Britanya, ang kahulugan ng samahan na natutunan ko sa Amerika. Ang kultural na paghanga mula sa Australia at Pransya. Ang kapangyarihang mabigay ginhawa na nakita ko sa Mexico. At ang pamamahal ng makapatid na natapwan ko sa Turkey. Ang Pilipinas ay tunay na isang maaliwalas at mapagmahal na bansa, tama ang aking ama. Ngayon, buong pagmamalaki kong masasabi, mahal ko ang Pilipinas. Kayo, ano sa tingin ninyo? Sa inyong palagay, ano ang dahilan kung bakit mahal ngang buong mundo ang Pilipinas? Ibahagi ang inyong salobin sa komento. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pindutin ang like button, mag-subscribe, at i-on ang notifications para mas marami pa tayong may bahaging kuwento. Anong bansa naman ang susunod nating bibisitahin? Hihintayin namin ang inyong mungkahi.